Isang magpapalang araw po muli sa ating lahat. So welcome back to our 365 daily devotions. So today is September 3 and today is Tuesday. So this is our second installment of our current series, which is the seven pillars of the complete trust in God. So ngayon, andito na tayo sa ating pangalawang installment, which is trusting in God's goodness. So kahapon, about God's power yung pinag-uusapan natin. So ngayon naman is yung God's goodness. So in connection to our topic for today, ang Bible verse natin tatalakayin ay ang Nahum chapter 1 verses 7 to 8. So in New International Version, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him, but with an overwhelming flood, He will make an end of Nineveh. He will pursue His foes into the realm of darkness. In Filipino translation naman, or in ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible Version, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kapipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. Para siyang rumaragasang baha na lubusang pupuksain ang kanyang mga kaaway. Tutugisin niya sila hanggang sa mamatay. So, para mas mapalawak pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, ayan, so, ang topic pala natin or yung pinaka magiging ikot ng topic natin is why should we put our trust in God's goodness? So number 1, the very reason God's very nature is good. So our God is good and glorious nga, diba? Sabi sa kanta. So He is good, diba? So lahat ng pangangailangan natin binibigay niya, although hindi tayo karapat-dapat is minamahal niya tayo. Yung promise of provision niya sa atin is grabe, diba? Yung supplication niya, so ang dami niyang binibigay na para sa atin, and siya mismo yung gumagawa ng, kumbaga gumagawa siya ng way para ma-share din natin yung blessings sa ibang tao, diba? So gumagamit siya ng mga instrumento para makalapit din yung ibang tao sa kanya, or siya mismo maipadala niya yung pagmamahal and supplication na meron siya sa ibang tao. So like for example, tayo mga Kristiyano, diba? Ginagamit din tayo ng Lord para mag-bless pa ng mas maraming tao. So that is how good our God is, diba? So He is doing everything by all means para lang maibigay lahat ng pangangailangan natin, kahit hindi tayo deserving, kahit tayo mismo nakakalimutan natin siya most of the time, diba? So He is good, diba? Our God is great and glorious. So ang very nature niya is good, so we have to trust in Him, diba? And number 2, God's goodness is terrifying. So bakit terrifying? So tayo kasi, kapag alam niya na nahihirapan tayo or may mga bagay na hindi para sa atin, inaalis na yun, diba? So kung sa tingin, minsan may mga bagay na sa tingin natin para sa atin, pero sa mata ng Lord hindi para sa atin, inaalis na yun. And kagaya nga rin ang sabi dito sa ating verse, para siyang rumaragas ang baha na lubusang pupuksain ang kanyang mga kaaway. So lahat ng nakikita niya na hindi maganda or fit para sa atin, pupuksain niya, aalisin niya yan. Tutugisin niya sila hanggang sa mamatay. Lahat ng mga kaaway natin, yung threats, diba? Kung ano yung mga alam niyang hindi makakabuti para sa atin is aalisin niya, kasi they are in the way of our success, they are in the way of our relationship with God. So aalisin niya yung mga yun, especially in the midst of those times na we are suffering, diba? So that's when we have to trust in Him more. And number 3, God works for our good. So ito rin yung ulit-ulit ka napabanggit kanina. He is great and glorious. He is good, diba? Na
He works for our good. Kahit na hindi tayo deserving, ginagawa niya lahat para sa atin, para sa ikabubuti natin, and never siyang gumawa or nagbigay ng plano na ikasasama natin, di ba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, trust in God, for He is good. Number 2, trust in God in the midst of suffering. Number 3, trust in God, for His justice prevails. So, for our discussion part, now after watching this devotion, we should be able to identify the ways on how does trusting in God's goodness help us face trials of various kinds. So, ay lamang po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.